Nimbag nga aldaw kada tayo amin kakabsat. So ngayon lang ulit tayo nakagawa ng video patungkol dito sa mga ginagawa nating laruan. So nabisi kasi tayo nung mga nakaraang araw. At ngayon eto na yung finished product ulit. So ito ay minadali lang nating gawin dahil nga marami pa tayong trabaho na ginagawa. So ito yung chassis ng ayan, yung airgun na ginawa natin noon. So dito muna natin sinalpak. Ayan. So wala naman tayong binago dito sa chassis. Ayan. Then so pakita natin yung mga specs ng ginawa nating laruan. Ayan, so bolt action siya. Ito yung kanyang bolt. Ayan. So medyo mahaba yung nilagay natin dito na space para hindi tayo mahirapan maglagay ng steel ball. Then mahaba rin yung pin na nagtutulak ng steel ball papasok dito. Ayan. Almost 2 inches. So dito naman meron siyang o-ring. Ayan. Yan yung kanyang o-ring. Para walang singaw. Ayan, iwas singaw. So kung makikita nyo yung butas din sa ilalim, ayan. Diyan tayo naglagay ng screw. So naka-screw yung ilalim nito. Para ayan, naglalak. Ayan. Ayun. So medyo mahigpit para mas maganda. Iwas singaw. Okay. So steel ball natin 8mm pa rin. Then yung kanyang elbow hanggang dito lang yung kanyang elbow medyo maikli lang. Ayan dito, then papataas dito. Ayan, dito hanggang dito. So yung butas natin dito ay medyo mahaba. Nasa 15mm siguro or 16mm yung haba niya. Then yung lapad ay nasa 6mm. So para hindi mahulog yung steel ball. Ayan. Nilakihan natin yung butas para hindi ganong hirap yung chamber natin pagka tinutulak yung bala papalabas ng barrel, para hindi siya masyadong hirap. Ayan. So pagka kalagay natin ng steel ball, ayan, so hanggang dito yung steel ball natin. Then dito na tayo naglagay ng magnet. Ayan, dito mismo. So haba ng barrel natin, ayan, 24 inches yung haba. So pinutol natin yung in-order natin na barrel dahil sobrang haba 32. So ginawa lang natin siyang 24 para hindi masyadong mahaba yung laruan natin, kasi sagabal din kapag masyadong mahaba ang barrel. Lalo na tactical siya, hindi siya bullpup. So okay lang sana kung bullpup kahit mahaba yung barrel So next naman tayo dito sa chamber natin. So yung ginamit natin na PVC, size nito ay 1/2. So mas maliit. Then ayan yung takip niya. So spray type lang ulit tayo dahil gagamitin natin to paniksay. Ayan. So susubukan natin din pang tiksay yung ito laruan natin. Ayan. So nag-install muna tayo ng scope. Ayan, Bushnell yung ordinary. Ayan. Then bale 2 divider lang pala to 12 inches ang haba. So medyo mahaba rin, 12 inches. At saka 2 divider lang siya. So nandito yung unang divider, medyo mahaba. So 3 inches dito plus 3 inches ulit. Ayan.
para malakas pa rin kahit 1/2 lang yung ginawa nating ito chamber. Ulo naman ng ating barrel, ayan, ginawan natin siya ng muzzle brake, hindi na siya silencer, dahil kapag ka silencer baka sumabit yung paniksay na ilalagay natin. So yung kanyang muzzle brake ay maliit lang, 1.5 inches yung haba, so hanggang dito lang. So nandito na yung dulo ng ating barrel. Ayan, so siguradong hindi sasabit yung paniksay dahil medyo malaki din yung butas. So andun na yung barrel natin. Ayan. So ganito lang yung ginawa nating muzzle brake. Naglagay ulit tayo ng 1/2 na PVC sa loob. And then size, itong pinaka outer nya 1. Ayan yung size ng PVC. Then 8 inches itong mismong haba. Ayan. Ngayon subukan naman natin yung kanyang accuracy. So 10 meters muna tayo. Kung lalagay tayo ng karton, ayan, ito yung box nilalagay natin doon, 10 meters. Testing natin yung accuracy nya. 3 shots tayo. Then lagay natin sa mas malayo, 15 meters, para makita natin kung maganda ba yung patama ng 24 inches na ayan barrel. So hindi siya ganun kahaba. Then 2 divider lang at mas maliit na chamber, ayan, 1/2 na PVC. So ayan na yung target natin. Ayan, 3 shots tayo para makita natin kung paano yung groupings niya sa 10 meters. And then subukan natin sa 15 meters. Okay, so first shot natin sa gitna. Try natin sa gitna. Ayan, so second shot natin. Okay, pangatlo. Ayan, so third shot natin. Parehas pa rin yung aim point. Ito yung tinamaan natin. So maganda na rin yung groupings niya sa 10 meters. Ayan. So dito tayo nag-i-aim sa gitna, pinakagitna. So dito lahat napunta yung 3 shots natin. So ngayon magsi-zero tayo dito. Then subukan ulit natin sa 15 meters naman. So punta muna tayo dun sa ating laruan, then i-zero natin. Okay, so ngayon subukan naman natin sa 15 meters. Ayan, target natin. Mas malayo ng konti. So 15. So subukan natin. 3 shots ulit tayo. Ayan. So ito yung unang shot natin. Okay, so second shot. Okay, so ito yung groupings natin sa 15 meters. Ayan, so parang yung lata. Ayan, puwet ng lata. Yung laki ng groupings natin. Ayan, so ito pala magkaiba yung spray. Yung unang shot natin at saka yung kanina na 10 meters, pare-parehas na 2 spray. So mas maganda yung accuracy ng 2 spray natin. So naglagay tayo ng 3 spray. Maganda pa rin naman, pero ito yung dalawa na 3 spray, mas mataas. So ito naman yung 2 spray, same distance, 15 meters. So mas mataas lang ng 1 inch. Yan, so kahit papano maganda pa rin yung groupings niya. Okay, so sa mga naghahanap ng mas magandang groupings, ayan, so hindi natin yung magagawa kapag
ganito yung gamit natin. So hindi naman siya katulad ng airgun na may groove. So maganda na yung groupings ng steel ball na puwet ng lata o kaya yung takip ng Gatorade. So may sample tayo ditong takip ng Gatorade. Ayan. So pasok yung 15 meters natin, ay 10 meters pala. So pasok sa takip ng Gatorade. So ayan o, napakaliit lang yung takip ng Gatorade, diba? So ito yung groupings natin. So pasok yung ayan, 3 shots. Ayan. Ngayon sa 15 meters naman, dahil magkaiba yung spray na ginamit natin, kaya medyo napalayo yung dalawa. So medyo mas mataas ng konti. Ayan. So halos pasok pa rin dun sa takip ng Gatorade. Ayan. So kahit pa paano maganda pa rin yung groupings natin kahit wala siyang groove. At saka 24 inches lang yung barrel natin. Ayan. So siguro next natin gagawin ay penetration, dahil nakuha na natin yung zero ng ating ayan, scope. Ayan, so nakulayan na natin. So flat black kulay natin dito.